I was expecting for a mega ultra punch. Asa na? Natatawang pangaasar ni Marco. Pagkabalik namin, pinasundo lang kami ni Kenzo sa tauhan niya gamit ang speedboat. Gago! Natatawang sabi ni Judah habang nakapulupot ang braso sa bewang ko. Wow! Blooming si Judah! Dagdag pang pangaasar ni Thomas. Tigilan niyo nga ako, mga gago! Natatawang bato ni Judah sa mga kaibigan. Ay! Ikaw Papa Judah ha? Pangaasar ni Marco gamit ang boses babae. Humanda ka sa amin Papa Judah. Ganon din gawa ni Thomas sa kanilapitan si Judah at nag-ala 7 years old na naman silang nagkikilitian pa. Kaya naman napailing na lang ako. Mami! Mami! Tumatakbong tawag sa akin ng kambal kaya naman sinalubong ko na rin sila. Mami, sabi ni Tito Marco kinidnap ka daw ni Daddy. Pagsusumbong ni Shailene. Yeah right, that's why I hate him. Masungit na sabi ni Jumad at nakahalukip-kip pa. Napatawa na lamang ako. Mami, I miss you po. Malambing na sabi ni Shailene at niyakap pa ulit ako. And another one, sabi po ni Tito Marco. Pagbalik niyo dito, may baby na sa tiyan niya, Mami. How come? Nagtatakang tanong ni Jumad at napangulumbaba pa. That jerk, mahinang daing ni Judah. Napabitiw din si Shailene at tumingin sa akin tapos kay Judah. Of course not. Walang baby sa tiyan ni Mami. Syempre, kayong dalawa lang ang baby namin. Masiglang sabi ni Judah. Kaya lumiwanag ang mukha ni Shailene. Really, Daddy? Masiglang sigaw nito at saka tumalon para yumakap kay Judah. Syempre, sagot nito't kumindat pa kay Jumad. I hate you pa din, Daddy. Sabi nito't nagmarcha palayo. Dinilaan ko si Judah at sinundan si Jumad pero dinig kong paghalakak niya. Naging masayang ilang araw naming pagsasama-sama. Kahit wala namang masyadong event ay naging enjoy ang lahat. Nandyan yung pagbabangayan nila Jumad at Kim, murahan nila Judah, Marco, Kenzo at Thomas at ang girls talk namin. Pero syempre kailangan na din naming bumalik sa mga trabaho namin. Ganon din yung apat. Basta mauulit to ha, sabi ni Thomas habang kanya-kanya na kaming lagay ng mga gamit namin sa kanya-kanya naming sasakyan. Basta dapat kapag naulit to, kasal na kayo niya ni Tin. Seryosong sabi ni Kenzo, kaya naman agad tong natahimik. Basta ang alam ko lang, pag nagkita-kita ulit tayo, ako ang may pinakamaraming anak, natatawang sabi ni Marco. Kaya naman agad siyang nakatanggap ng bato kay Zora. Joke lang sweetheart, ikaw naman. Panunuyo niya dito. Basta Tito Judah, ako lang ang pwedeng manligaw kay Shailene ha? Sabat ni Kim. Hoy, hindi nga pwede. Inisasaway ni Jumad. Tuli muna bago ligaw Brad. Natatawang payo ni Marco dito at isang batok naman kay Kenzo ang natanggap niya. Naging mabilis din ang biyahe namin pa uwi. Tulog ang dalawa sa backseat. Judah, pagka uwi may pupuntahan lang ako sandali ha. Paalam ko sa kanya. Saglit siyang sumulyap sa akin. Ha? Saan? Hindi ba pwedeng bukas yan? Magpahinga ka muna. Suwestiyon niya. Napailing ako. Malapit nang matapos ang medical mission nila Elijah. Ngayon umasa pa din siyang sasama kami ng mga bata pabalik sa US. Ayoko namang umasa siya. Kailangan ko na siyang makausap agad. Paliwanag ko. I hate the fact that you care too much for others. Niloko ka niya. He doesn't deserve any explanation kung bakit hindi na kayo sasama sa kanya. Paliwanag ni Judah. Pero Judah, nandun na tayo. Oo nga, niloko niya ako. Pero hindi kaya nagawa niya lamang yun dahil gusto niya akong protektahan. Kami ng mga bata. Balik na pagpapaliwanag ko din sa kanya. But Sheila, I think maling idea yun. Wrong idea, baby. Pagpilit niya sa akin, sandali lang, promise. Paniniguro ko tinaas pang kamay. Sige, basta sasama ko. Parang ayaw na sagot pa niya. Pagkatapos naming maiuwi ang mga bata ay dumiretso kami sa kondo nila Elijah at Luis. Kung gusto mo, ipa-extend pa natin yung medical mission, basta wag lang ngayon. Nag-aalang ang sabi nito. At sino ka naman para ipa-extend yung medical mission? Natatawang pangaasar ko sa kanya. Ako lang naman ang major sponsor nun, Sheila. Mayabang na sabi nito na nagpanganga sa akin. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong ko. May plan A para mapauwi kayo dito at ang plan B ko si Daddy. Natatawang kwento niya. At talagang nagkuntsabahan pa kayo ha? Kailan mo ba kakausapin ang daddy mo, Sheila? Kailan mo siya patatawarin?
Tanong ni Judah. That's a different issue, Judah. Tamad na sagot ko dito at nanahimik na. Tumigil naman din siya sa pagtatanong. Hintayin mo na lang ako dito, ako na lang ang aakyat. Paalam ko kay Judah nang nasa parking lot na kami. Sasama ako, baby. Pagpupumilit niya, wag na, ako na lang. Mas makakapag-usap kami kapag kaming dalawa lang. Baka mamaya iunahan niyo agad ng init ng ulo niyo pareho. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Sa labas ng pinto, hirit pa niya. Umiling-iling ako't inangat ang cellphone. 30 minutes tatawag ako sa iyo kapag nagkaroon ng problema. At kung wala pa din akong tawag at hindi pa ako nakakababay, umakyat ka na. Taas kilay kong tanong na para bang humihingi ng permiso. Datlong? Hindi po pwedeng pag-usapan niya ng 5 minutes lang. Frustrated na tanong niya. Agad ako napatawa at hinampas siya sa braso. Grabe naman to, natatawang saway ko. Magsasalita pa sana ulit ito para mga tuwiran na naman, ay agad ko na sinabit ang braso ko tumingkayad para mahalikan siya. Thank you, baby. I call you, okay? Malambing at maarte ang sabi ko para manahimik na siya. Sinimulan mo ha, tapusin mo to mamayang gabi. Mapang-akit na pagbabanta nito. Sure, Mr. Pueblo. Mapang-akit din na sagot ko sa kanya na naging dahilan ng mumunting mura niya. Sa likod ng pagtawa ko'y namumuong kaba habang papalapit na ako sa floor nila Elijah. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ng ganito. Wala naman akong dapat ikakaba kaya pinilit kong ialis yon sa aking isip. Pagkadating sa tapat ng pintuan ay nakailang katok ako, ngunit wala pa ding response man lang kaya naman sinubukan ko ng tawagan si Luis. Hello? Bungad nito. Hello Luis, nasa tapat ako ng pinto ng condo unit niyo. Ano, nasa loob ka ba? Tanong ko sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Look Sheila, umalis ka na muna. Parang kinakabahang sabi nito. Bakit? Nasaan ba si Elijah? Gusto ko sana siyang makausap. Not now Sheila, Elijah is a mess right now. Hindi na ako dyan sa kondo umuwi, nag-away kami. Kaya please umalis ka na muna. Pakiusap niya. Sige. Naguguluhang sabi ko't lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang gumalaw-galaw ang doorknob nito. Agad akong pumihit para umalis nang biglatong bumukas. Sheila, tawag nito sa akin. Kahit kinakabahan ay nagawa kong harapin siya at nanlumo ako nang makita ang bagong itsura nito. Medyo mahaba na ang bigote. Gulo-gulo din ang buhok niya. Nakapants lang ito't parang may hangover pa ata. Elijah, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko. Sheila, tawag niya sa akin at saka niyakap ako. Nakumpirma kong nakainom ito nang naaamoy kong alak. Naramdaman ko ding bumigat ito kaya naman sinubukan ko siyang akayin papasok. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kayo nag-away ni Luis? Ayan tuloy, wala kang kasama dito. Pangaral ko sa kanya habang sinusubukan kong iupo siya ng maayos sa may sofa. Nang maiupo ko na siya'y pumihit ako para pumunta sa kwarto niya. Para naman maikuha ko siya ng damit pero pinigilan niya ako. Sheila, wag mo kong iiwan please. Nagmamakaawang sabi nito. Kukuha lang ako ng damit mo. Paalam ko sa kanya kaya naman binitawan niya din ako. Matapos ko makakuha ay sinuot ko na ito sa kanya. Sheila, bumalik na tayo. Bumalik na tayo sa US ng mga bata. Kukuha agad ako ng ticket. Sige na, pakiusap niya. Makikipag-usap sana ako sa iyo ngayon Elijah. Pero mukhang hindi tayo magkakaintindihan ngayon. Kaya babalik na lang ulit ako sa ibang araw. Paalam ko dito. No Sheila, pwede mo sabihin ngayon sa akin kung anong pakay mo. Hamon niya. Sa susunod na lang Elijah. No Sheila, ngayon na. Dahil kung masasaktan lang din naman ako sa sasabihin mo, bakit hindi pa ngayon? Ngayon na Sheila. Parang isang sakit na lang. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Para din ako maiiyak sa sitwasyon niya ngayon. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ngayon, wala siya sa kondisyon. Tell me Sheila, sige na. Sabihin mo sa akin kung bakit hindi ka nasasama. Medyo tumaas ang boses na pagkasabi nito. Sorry. Yun lang ang lumabas sa aking bibig. Hindi na ako nagulat na alam na niya. Matalino si Elijah at kung may namumuumang konklusyon sa isip niya ay talagang tinototoo niya yun. Bakit? Nauto ka na naman niyang walang hiyang asawa mo? Hindi, mariing pagtanggi ko. Ano? Nagpaangkin ka na naman. Isa pang sagot niya naging dahilan para masampal ko siya. Ininda niya lang ang sakit at ni kahit anong ekspresyon hindi siya nagpakita. Hindi Elijah. Nalaman kong asawa mo si Yuri at hindi mo malang sinabi sa akin. Nagsinungaling ka. Sumbat ko sa kanya. Nagulat ako na padabog itong tumayo at hinarap ako kaya naman nakatingalan na ako ngayon sa kanya. Ex-wife Sheila. Ex, madiing sabi niya.
Kahit na. Alam mo, parang tama nga sila eh. Parang masyado ka misteryoso. Baka nga hindi pa talaga kita kilala. Sigaw ko sa kanya, tinangkang tatalikuran siya nang hinigit ako nito sa braso at padabog na inupo ako nito sa may sofa. Niniharang din itong dalawang kamay niya para hindi ako makaalis. Alam mo Elijah, gustong kita makausap ng maayos eh. Pero wala ka sa sarili mo ngayon. Babalik na lang ako. Kapag nasa tamang pag-iisip ka na, matapang na sabi ko, tinangkang itulak siya. Pero hindi ko malang ito natinag. Paano ka ba inangkin ni Judah, Sheila? At hindi mo na siya kayang iwan ngayon? Tanong niya na ikinakaba ko. Pwede ba Elijah? Singal ko sa kanya. Paano? Sigaw niya na ikinagulat ko. Nababaliw ka na Elijah! Natatakot na sabi ko. Agad kong kinapa ang cellphone sa bulsa ko para matawagan si Judah, pero agad niya itong kinuha sa akin at binato kung saan. Dahil sa gulat ay nasampal ko na naman siya. Hindi ikaw ang Elijah na nakasama ko ng 5 taon. Malumani na sumbat ko dito. Kasi inetsyopera mo ko. Matapos kitang kupkupin kasamang kambal mo, ay ganito lang igaganti mo sa akin. Iiwanan niyo ko? Panunumbat niya. Hindi ko nasagot ang sinabi niyang yun. Depressed ka Elijah. Pagpapakalma ko sana sa kanya. Doktor ako Sheila. Alam ko kung anong nangyayari sa akin. Sigaw niya. Nababaliw ka na Elijah. Nababaliw ka na kagaya ni Yuri. Sigaw ko din sa pagmumukha niya at nagulat ako nang dumapong kamay nito sa pisngi ko. Oo Sheila, nababaliw na ako sa'yo. Madihing sabi nito. Hindi dapat Elijah, pero hindi dapat. Sorry. Lumuluhang sabi ko dahil hindi ko inasahang magagawa niya akong sampalin ng ganun. Ako naman ang mahalin mo Sheila. Nagmamakaawa din ako sa'yo. Ako naman ang mahalin mo ngayon. Pakiusap niya. Pero Elijah, please Sheila. Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Yung pagpapakasal ko kay Yuri para sa'yo yun. Lahat Sheila, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Isinakripisyo ko lahat para sa'yo. Please, sorry kung nasaktan kita. Hindi na mauulit yun. Mahal ko yung kambal. Mamahalin ko sila na parang akin. Please Sheila, sumama ka na sa akin. Pagmamakaawa niya. Si Judah ang mahal ko, Elijah. Pero mas mahal kita, paniniguro niya. Parehong magulong pag-iisip natin ngayon. Aalis na muna ako. Sabi ko tinangkang umalis ulit sa pagkaka-corner niya. Pero kasabay na pagtangka akong tumayo ay ang pagdiin niya sa akin sa may sofa. Dahilan para mapahiga ako at mabilis niya akong pinangibabawan. Elijah, ano ba? Pagpupumiglas ko pero wala akong narinig na kahit anong sagot mula sa kanya. Lalo ako napasigaw na mahigpit nitong hinawakan. Ang dalawang kamay ko't diniin sa magkabilang gilid ng ulo ko. At saka ko tinangkang halikan. Kahit anong gawin kong pag-iwas ay malayo niyang halikan ng labi ko. Elijah, please, wag! Pagmamakaawa ko, pero parang wala lang siya narinig at nagpatuloy sa ginagawa niya. Elijah! Sigaw ko dito nang bumaba ng halik niya sa leg ko. Elijah, maawa ka, please! Wag! Nanginginig na sabi ko na nagawa niyang hawakan ng dalawang kamay ko, ng isang kamay niya lang at malaya niyang naigalang kamay niya sa katawan ko. Judah, please! Judah, natakot ako. Umiiyak na bulong ko sa pangalan niya. Agad na pahintot na bato si Elijah sa narinig. Nadapon tingin niya sa akin at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. At agad na bagong ekspresyon ng mukha nito. Sorry Sheila, sorry. Paulit-ulit na bulong nito at nagawa pang yakapin ako. Pero nanigas lang din ako sa posisyon ko dahil parang hindi pa din klaro sa pag-iisip ko mga nagagawa ni Elijah ngayon. Nagulat ako nang bigla itong nawala sa ibabaw ko at agad na tumba kung saan. Napaupo ko at nakita kong galit na mukha ni Judah. Kita din ang panggigigil din ito at ang mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang kamao. Hayop ka! Don't you ever dare touch what is mine! Galit na sigaw ni Judah. Kung hindi ko napigilan si Judah ay halos mapapatay na nito si Elijah sa sobrang galit niya. Tangay-tangay ako nito papunta sa sakyan na talaga namang ang bibigat ng pagbuga nang hiningang pinapakawalan nito. Ang bilis din ng hakbang niya at halos hindi ko na masabayan. Tinatago ko na lamang ang mumunting higpi ko dahil ayaw ko makadagdag pa. Nang makalapit na kami sa sakyan, ibinitawan na ako dito at napasandal pa siya doon. Putang ina, rinig ko munting bulong nito. Hindi ako sumasagot o nagsasalita man lang dahil ayaw ko makita niyang natatakot pa din ako. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi na talaga kita pinayagan. Singhal ni Judah. Napailing-iling ako at hindi ko na nagawang manahimik dahil sa paninisi niya sa kanyang sarili. Wala kang kasalanan, Judah. Makulit kasi ako eh. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi sana mangyayari to.
I want to kill that shit. Matigas na sabi nito. Agad akong lumapit at hinawakan ang braso niya. Medyo depressed Elijah ngayon. Feeling ko kasalanan ko yun. May hina at nahihiyang sabi ko. Tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. Seriously Sheila, hindi makapaniwalang tanong niya. Nagigilty ako. Sabi ko't hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam. Feeling ko napaka-selfish ko para iwan siya ng ganun. May point siya. 5 taon niya kaming inalagaan. Tapos ganun-ganun na lang. Paninisi ko sa aking sarili. Bayad ka na sa lahat ng ginawa niya para sa inyo na maniwala ka sa kasinungalingan niya. Pag-aalo sa akin ni Judah na ngayon iniyakap na ako. Dama ko pa din ang tensyon sa katawan nito. Nagulat pa nga ako ng padabog nitong binuksan ng backseat at may nilabas na bimpo. Halos mapaaray ako sa pagpunas niya sa may bandang leeg ko. Amoy alak ka, Sheila. Tangina talaga. Nanggigigil na sabi nito habang parang nagkukuskus lang ng kung ano. Aray, Judah! Daing ko dito. Nang ma-realize niyang ginagawa niya ay mariin itong napapikit at pinagsisipa ang gulong ng sasakyan niya. Buisit! Buisit! Judah, tama na please! Pagmamakaawa ko sa kanya. Kung hindi ba ako dumating, ibibigay mo yung sarili mo, Sheila? Gulat kong tanong niya. Wala sa sarili ako napailing. Of course not! Pagtatanggol ko sa akin sarili. Natahimik ito at hindi nakapagsalita. Parang finifilter pa niya yung sinabi ko at hindi niya ito pinaniniwalaan. Hindi ko gagawin yung Judah kung yan ang iniisip mo. Ano nga ba naman na magagawa ko kung noong una pa lang yan naman talagang tingin mo sa akin? Sabi ko't sinangga siya para makuha ang bago sa may passenger seat at iniwan siya doon. Oh my God! Singhal ni Luis. Nakipagkita ko sa kanya sa isang restaurant sa mall pagkatapos kong iwanan si Judah sa may parking lot ng kondo nila Elijah. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit naisip niya pa yun. Iniisip niya na ibibigay ko kay Elijah yung sarili ko. Isimula pa lang naman nung una. Sa kanya ko lang binigay yun. Akala ko okay na kami pero parang bumabalik yung dati. Parang yun pa din yung tingin niya sa akin. Umiiyak na sumbong ko kay Luis. Hindi ko na inalinta ng mga tao sa paligid namin dahil hindi naman sila makakatulong sa amin. Shh! Huwag ka na umiyak. Siyempre natatakot din yung asawa mo. Baka nabigla lang din naman siya sa sinabi niya. Pag-aalo sa akin ni Luis na may pasa ngayon, naikwento din niya na nagkasakitan sila ni Elijah, kaya umalis siya doon. Natatakot ako, sumbong ko. Saan? Paano ko sabihin niya kay Judah yung nangyari noon? Paano ko sabihin niya kay Judah yung tungkol sa pambabak sa akin? Kinakabahang sabi ko. Then, unahan mo na siya. Ikaw na magsabi kay Judah bago ibang tao pa. Sa question na parang akala mo madali lang, marahan ako umiling-iling. Ayoko maalala pa ni Judah yun. Ayoko masaktan pa siya ulit. Nanlambot ang ekspresyon ni Luis at hinaplos ang pisngi ko. You're so sweet, Sheila. Pero kailangan malaman ni Judah. Hindi mag-work lahat ng ipaglalaban niyo kung may mga bagay pa din nakatago sa nakaraan. Makabuluhang question niya. Patay ang buong ilaw sa bahay pagka-uwi ko. Marahil ay tulog ng mga bata. Dahan-dahan akong pumasok para naman hindi makagawa ng kahit anong ingay. Pagkalak ko ng pinto ay muntik na ako mapasigaw sa gulat na mag-strum ng gitara. Agad bumukas ang mga ilaw at nakita ko si Judah na nakatayo malayo sa akin. Nanlulumong mga mata nito nakating sa akin na para bang malaking kasalanan siyang pinagsisisihan. Ang pagkanta niya'y lubos kong kinagulat. Damang-dama niya ito't parang bawat salitang bigkas niya'y may laman. Kasabay ng pagpasok ng magandang tinig niya sa akin tenga yung pagpasok din ng alaala na simula namin. Sheila, tell them walang nangyari. Tell them. Meron, Judah. Please, mahal na mahal lang talaga kita, Judah. Mahal mo ko? Putangin ang pagmamahal mong yan, Sheila. Tama na, Judah. Ako lang ang pwedeng makakita nito, Sheila. We made love, Judah. No love, slut. I hate you. I hate you, Judah. Don't worry, Sheila. The feeling is mutual. I hate myself too. I hate you, Sheila. I really, really hate you. I hate you for keeping my kids. I hate you for leaving me. I hate you, baby. I hate you so much. But shit, I love you at the same time. I love you so much. Bakit ka natatakot, baby? Kasi mahal pa rin kita. Kasi lumayo ka, iniwan mo ko kasi sinaktan mo ko. You can take me, Judah. You can have me. I won't, Sheila. Hanggat hindi mo sinasabing mahal mo pa rin ako. Hanggat hindi ka pa buong bumabalik sa akin. I love you, Judah, pero natatakot akong bumalik sa'yo. Kasi nakakatakot kang mahalin. I'm sorry, Judah. I'm very, very sorry. You already sacrificed, baby. You already sacrificed a lot. Kasabay na pagtapos ng kanta yung pagmulat ng aking mga mata. Hindi na ako nagulat na malapit na to sa akin.
Binaba niyang gitarang hawak niya at marahang pinunasan ang pagtulo ng luha ko sa aking pisngi. I'm sorry, Sheila. I'm sorry for being a jerk. I'm sorry for hurting you again. I'm so sorry. Mangiyak-ngiyak na ding sabi niya. Natakot lang ako kasi mahal na mahal kita at baka hindi ko din kakayanin kapag umalis ka na naman. Baka iwan mo ko ulit. Natatakot ako. I'm scared, Sheila. Pero at the same time, natatakot ako masaktan ka na naman dahil sa akin. Natatakot ako na baka umiyak ka na naman dahil sa akin. At lalo natatakot ako magsakripisyo ka na naman para sa akin. Pag nalaman kong may ginawa ka na naman para sa akin at ni minsan na hindi ko nagawang i-appreciate yon at nagawa ko pang saktan ka. I swear, mababaliw ako, baby. Sincere pero parang takot na sabi niya. I swear, mababaliw ako kapag nalaman kong sobra ka nasaktan ng dahil na naman sa akin. Sabi niya hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha, kaya naman nahigpit ko siyang niyakap. Anong mangyayari kapag nalaman niya? Paano kung dumating sa puntong siya naman ang sumuko sa amin? Paano kung siya naman ang mawala sa amin? Kakayanin ko ba?